Moving on, key government figures were at the Isabela State University to launch the Legis Here program of the House of Representatives. Mobile journalist Amy Atienza reports live. Amy, ano yung Legis Here and ano yung hope nila na ma-accomplish nila dito? Diego, isinagawa nga ng House of Representatives itong Legis Here na program kung saan nga nagsisilbi ito nga public consultation event para nga madinig yung concerns ng mga residente sa iba't ibang lalawigan dito sa ating bansa. Pero kanina, nung nandito din tayo sa event, ay napansin din natin na medyo may kaunting lectures na nangyari para bigyan ng idea itong mga residents dito mismo sa Isabela kung paano nga ba sinisimula ng isang panukalang batas. At doon na din sila nagkaroon ng focus group discussions para mapakinggan kung ano nga ba yung nais nilang concern na dulungan mismo ng Kamara. At kanina narinig natin at nakapanayam natin yung ilan sa mga residente na sabi nila dito, Diego, na yung agriculture sector daw talaga yung nais nilang mapagtuunan pa ng pansin ng Kamara, lalo na dahil sa pag-iikot din natin dito sa Isabela ay nakita natin very inclined to the agricultural sector itong probinsyang ito. Isa pa daw sa pinapangambahan nga nila ay yung El Nino phenomenon, kaya sana daw ay may mga panukalang batas na makatutulong sa kanila para nga sa sektor na ito. So, yun yung mga mangyayari na Legis Here program sa mga iba pang lalawigan kung saan nga nais talagang mapakinggan mismo ng Kamara yung mga concerns para din sa pagtatalakay nila ng mga panukalang batas. Pati na rin bago nga magsimula yung budget season ay alam nila yung mga programa na kailangan pang bigyang diin kasama yung iba't ibang ahensya sa ating bansa. Diego. Alright, Amy, bakit sa Isabela ginawa ito and sino-sino ang mga pumunta? Diego, this event kasi was organized by the Office of the Speaker and si House Speaker Boji D. Siya ay isang lokal dito mismo sa Isabela. So yun yung isa sa mga reason kung bakit sinimulan talaga dito sa Isabela yung Legis Here. Meron din tayong nakasama dito na ilan pang mga mambabatas mula sa Isabela. Kasama din si Representative Javi Benitez para lang din mapakita at mapakinggan yung concerns nga ng mga residente dito. Pati na rin si House Secretary General Cheloy Garafil para lang din marinig daw niya mismo kung ano pa nga ba yung mga hinaing ng mga residente para nang sa gayon ay makita rin nila during the first line of filing the bills ay makita na agad nila kung ano nga ba yung dapat i-prioritize mismo ng Kamara. Alright, ano yung next stop ng program after itong launching? Diego, dito after nitong Isabela, they are going to Butuan sa Mindanao, and then right after that, they would also go to Dumaguete City sa Visayas naman. Actually, kanina nabanggit na rin ni House Secretary General Cheloy Garafil na plano talaga nila ay all provinces in the Philippines, pero alam nila na medyo magiging mahirap yon, lengthy din yung time frame na kinakailangan. So yun muna yung maibibigay nilang schedule. After Isabela, they would go to Butuan and then Dumaguete. So hopefully daw ay makuha nga nila yung mga kinakailangan din, lalo na dahil ito din yung mga provinces na medyo hirap din daw talaga na makakuha ng impormasyon pagdating nga sa pagsasagawa ng panukalang batas, at para din daw mas aware yung mga residente dito kung paano nga ba tumatakbo yung budget deliberations, maging yung pag-legislate na mismo ng isang measure sa Kamara. Alright, thank you for that. That was mobile journalist Amy Atienza reporting live from Isabela.